paksa po ngayong hapon ito ay may kinalaman po sa the doctrine of the Godhead. No? Para po makilala po natin ng lubusan po ang ating Panginoon. Okay? Pag sinabi pong Godhead, ibig sabihin po pagka-Diyos. No? Yung word na Godhead, ibig sabihin pagka-Diyos. Okay? So, sa atin pong pagkaintindi at pagkaunawa bilang anak po ng Diyos, ilan po yung Diyos natin? Isa. Only one. Only one po, no? Okay? Okay, basahin natin. Meron ba tayong ebidensya na ang Diyos ay isa lang? Sige po, basahin mo natin. Sa Deuteronomy chapter 6, verse 4. Deuteronomy chapter 6, verse 4. Mamaya po matalakay po natin yan. Panginoon mo, o Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Amen. Sa wikang English po, sa King James Version, the Lord our God is one Lord. Ang ating Diyos ay isa lamang Panginoon. Okay. So, paano yung pastor? Kung ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos, hindi pastor, tatlo ng Diyos nyo. Ano yan? Diba? Oo. So, kailangan alamin natin, pag-aralan natin, kung ilan ba talaga yung Diyos nating pinag-lingkuran. Sapagkat sa Biblia, tandang po natin, there is only one God, but three manifestations. So, pag sinabing manifestation, ibig sabihin tatlong kapahayagan ng iisang Diyos. So, malinaw, nabasa ba natin sa Biblia, isang Diyos? Ang Diyos natin, isa Panginoon? Isa po sila, isa po. No? Okay. Ngayon po, ito po ang ating pag-aaral nito ng pagkahalaga, sapagkat ang isang tunay na Diyos ay walang hangganang umiiral sa tatlong natatanging kapahayagan, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sila ay isa sa banal na diwa, magkakapantay sa kapangyarihan at kalatian, ngunit magkakaiba sa kanilang personal na kaugnayan, kaayusan at kanya-kanyang gawain. Okay. Niwala ba tayo na ang Diyos na ito ay nahayag bilang Ama, Anak, at banal na Espiritu? Okay. So ngayon po, yung mga naniniwala na sabi nila, Pastor, di tatlo ng Diyos nyo, ang Ama Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos. Bakit tatlo? Kasi ang ginamit nila is addition. Tanda natin ha, addition. Kung sinabing addition, dinagdag nila. 1 plus 1 equals 2. Plus 1 equals 3. Kaya yun ang sa isip nila, tatlo daw Diyos natin. Pero pagka gamitin mo, sister, ang multiplication. 1 times 1 equals 1. Times 1 equals 1. Hindi isang Diyos. Tama? Nakuha niyo bang ibig sabihin ng kapatid? Iisa nga ang Diyos, pero nahayag bilang Ama, Anak, at banal na Espiritu. Hindi ko tayo nagtuturo dito na ang Diyos tatlo. Kundi ang tinuturo natin ayon sa Biblia, ang Diyos ay isa na nahayag bilang Ama, Anak, at banal na Espiritu. Okay. So, dadako tayo ngayon para mas higit natin maintindihan na ang isang Diyos ay nahayag bilang Ama at Anak at banal na Espiritu. Tingnan niyo po mga kapatid. Okay? Tingnan niyo po mga bata. No? Ito po yon. Okay? Yung Pilipinas po ba tatlo? Isa lang. Pero may tatlong lugar. Tama po? Luzon, Visayas, Mindanao. Tatlo po ba sila? Hindi, tatlong bansa po ba sila? Hindi bansa, isa lang. Isang bansa lang, ngunit nahayag bilang Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, dadako tayo ngayon sa mangga. Sino mahilig sa mangga? Sarap ang mangga, diba? Lalo na pag hinog. Diba? Paborito ko po yan, mangga.
Ang mangga, merong balat. Merong laman, merong buto. Pagka hiniwa mo yan, kinain mo, may balat, may laman, may buto. Tatlong mangga ba yan? Ang hiniwa mo, isa lang. Yung isang Diyos, ngunit nahayag bilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. So malinaw po yan. Meron ba tayong katibayan na nakatala sa langit yung Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu? Meron. Basahin na natin. 1 John chapter 5 verse 7. Basahin po natin. 1 John chapter 5 verse 7. Okay? 1 John chapter 5 verse 7. Tatlo ang nagpapatotoo, isa sa langit, ang Ama, ang Salita at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay isa. At mayroong tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at ang tatlong ito ay bahay. Okay, dito po makita ho natin, yung tinatawag po na salita, ito po yung ating Panginoong Kristo. Okay? Anong katibayan na siya yung salita? Basa natin, John chapter 1 verse 1. Sige po. John chapter 1 verse 1. Ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita ba ay Diyos, si Kristo? Yes. Sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung Word na ito, nagkatawang tao po. Sino po yun? Si Kristo. Tatalon tayo sa verse 14. Sister, pakibasa po. John chapter 1 verse 14. Para malinaw po. At ang salita ay naging laman, at nananahan sa gitna natin, at namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhati ang gaya ng sabugtong na isinilang ng Ama, puno ng biyaya at katotohanan. Amen. Sino po ang bugtong na isinilang ng Ama? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Galing siya sa salita ng Diyos, nagkatawang tao po siya. At ang salitang ito ay Diyos. Okay? Ito po yun ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya, tamang sabi po ng ating kapatid na John, sa 1 John, chapter 5 verse 7, no, sabi ko dito, for there are three that bear record in heaven. Meron ba tatlo nakatala sa langit? The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. No, isang Diyos po sila, pero nahayag sila bilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Okay? So, ano pa po ang ebidensya para hindi tayo malito? Okay? Okay? Maging sa bautismo, ganun din po. No? Tatlo din po sila nandoon, no? Sa ating bautismo. Basahin nun natin. Matthew chapter 3. Okay? Matthew chapter 3 verse 16 up to verse 17. Babasahin po ni Sister Desiree po. Matthew chapter 3 verse 16 up to verse 17 po. Ay lumawan, magdaka mula sa tubig, at narito ang mga langit ay nabuksan sa kanya. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapat at lumapag sa kanya. At narito ang isang tinig mula sa langit na nagsasabing, ito ang inibigitong anak na sa kanya ay lubos sa kanya lulubos. Amen. Dito ba sa bautismo, nandito sila tatlo? Nandyan bang Ama? Nandyan po ang Ama. No? Sapagkat ang sabi dito, at narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Ang Ama po nagsasalita.
galing sa langit. Sino ang binautismuhan? Yung Jesucristo. Sino ang bumaba sa kanyang balikat katulad ng kalapati? Espiritu. Okay. Espiritu ng Diyos po. No? So, hindi ibig sabihin dahil sinabi dito ng kalapati, ang espiritu kalapati na, hindi ho. Katulad ng isang kalapati. Tanda natin ha, huwag tayong madaya po kasi merong nangangaral ng kalapati daw nakita niya lumilis. Ay, dyan ang espiritu ng Diyos. Mali po. Katulad lang ng kalapati ang espiritu ng Diyos. Kaya ho, malinaw. Ngayon, sa utos po ng ating Panginoon, tingnan po natin yung utos po ni Lord tungkol po sa bautismo po, mga kapatid. Matthew chapter 28, verse 19. Basahin po natin. No? Matthew chapter 28, verse 19. Up to verse 20 po. Kasi ayon nga kayo, patuloy ninyong mapagagad ang lahat ng mga bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, malinaw, no? Kahit sa bautismo po, anong ibautismo sa kanila? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pero itong tatlong ito ay isang Diyos na hayag bilang Ama, Anak, at banal na Espiritu. Ngayon ang tanong, ito, ang Ama po ba ay Diyos? Si Kristo po ba ay Diyos? Si Kristo po ba ay Diyos? Yes. Ang Espiritu ba ang banal na Espiritu ay Diyos? Amen. Galing po yun sa Diyos eh. Kaya Diyos po siya. So, isang Diyos, ngunit nahayag bilang Ama, Anak, at banal na Espiritu. Kaya dito, makita ko natin na katibayan na ang Ama ay Diyos. Basahin po natin, aklat po ng unang Pedro, 1 Peter, chapter 1, verse 2. Basahin po natin, 1 Peter chapter 1, verse 2. Sinanay po magbasa, na kita niyo po. 1 Peter chapter 1, verse 2. Basahin po yun. Unang Pedro, kapitulo 1, talata po ay 2. Ano po? 1 Peter chapter 1, verse 2. First Peter chapter 1, verse 2.